Magandang araw po sa bawat isa. Ito po muli ang inyong lingkod, Brother Paul Lito Jose, Pastor po dito sa Jesus Christ Baptist Church, Santa Maria, Bulacan. And welcome po sa ating Time in the Word. Ito po ay panahon na kung saan tayo nag-aaral ng salita ng Diyos sa patuloy na ikalalago ng mga mananampalataya, sa ikaliligtas ng mga kaluluwa, at lahat ng ito ay sa ikakaluwalhati ng pangalan ng ating Panginoon. Salamat po at kasama po namin kayo ngayon at nawa patuloy tayong matuto, lumalim sa pagkakilala, pagmamahal, paglilingkod at pananampalataya sa ating Panginoon at tagapagligtas. Muli ho, isang magandang araw sa bawat isa at isang mapagpalang araw po sa atin. Tunay napakabuti ng Diyos na tayo ay meron pa ring buhay at kalakasan. At kagaya ng sinabi ng salita ng Diyos, it is of the Lord's mercy that we are not consumed. Kahapon ay nakapanood ako ng isang video ng isang mangaral na si Bodhi Backham at doon yung pagsasaysay niya ng katotohanan na ang nakakabagabag o hindi nakakabagabag. Ang isang bagay na mahirap arukin o malaman ang pinakasagot ay hindi kung bakit may mga masamang nangyayari, bakit ang gulo-gulo. Hindi ang pinaka matinding tanong ay bakit may mga mabubuting nangyayari. Bakit tayo buhay pa hanggang ngayon? Dahil ang Diyos ay banal, ang Diyos ay matuwid at sa kanyang kabanalan ay katuwira at katuwiran ay nararapat na hatulan tayong mga makasalanan. Pero naririto, tayo pa rin ay dumaranas ng kabutihan at habag ng Panginoon at mahabang pasensya ng Diyos. At lalo na sa atin ng mga mananampalataya ay dinanas natin ang pagmamahal at biyaya ng Diyos na siyang nagligtas sa atin. So again, napakabuti ng Panginoon, napakahaba ng kanyang pasensya, napakalaki ng kanyang biyaya, napakatindi ng kanyang pagmamahal at napakadakila ng kanyang ginawang kaligtasan, at yung kaligtasan na yun ang atin hong patuloy na pinag-aaralan sa ating hong time in the Word. So I hope we are excited and we are ready, but before that, some reminders and announcements po muna. Una ho ay tayo ho ay merong prayer meeting, online prayer meeting mamaya pagkatapos ho ng ating time in the Word around 7:15 p.m. So atin hong pinapaalalahanan at ini-encourage ang mga kapatiran sa JCPC na we are expected to come together in prayer. That's a very biblical thing. At nawa tayo ho ay masumpungan na nagsusumikap sa bagay po na ito. And then also, humihingi ho ng prayer request ang ating mga kapatiran. Patuloy natin ipag-pray si Brother Dave Paule. Alam natin yung kanyang kalagayan. Maging yung ating kamanggagawa sa La Union, si Brother Lester John Abelia na go through radiation sa kanyang ulo. And then also, pag-pray din ho natin ang dati nating nakasama dito sa church, si Kuya Dave Palmes, na hanggang ngayon ay naka-confine pa rin sa ospital sa Iloilo. At as last na update sa akin nga, as we have said last Wednesday, ay nakitang nasa 50% na lamang ng kanyang lungs ang gumagana. So pag-pray natin si Kuya Dave. And then also hinihingi din natin ng panalangin ng ilang mga kapatiran po natin, ang Bohols family, and I believe ito ay sa side ng asawa ni Brother Sai. Ito yung mga kaibigan ko, mga kakilala ko, mga mananampalataya, and yung kanilang kamag-anak, lalo na yung tito ni Sister Princess Bohols ay 78 na lang daw yung oxygen rate, or talagang nahihirapan ng huminga, and that is because most probably because of COVID-19. So humihingi ko sila ng panalangin at nahihirapan silang humanap ng ospital na pagsusuguran. So pakisama po natin sa prayer ang mga bagay po na ito. Okay, so with that ay tayo ho, by the way, yung ating gawain nga ho pala sa Sunday, i-maintain natin ang ating 10% church attendance. So kung meron ho mga itong mga nakaraang Sunday, kung hindi kayo nakakasama at nagpaplano na makarating this coming Sunday, please let me know para ma-estima ho natin yung mga taong darating po dito sa atin hong bahay
sambahan. And again, wear your face mask, your face shield, at palatilihin ho yung ating mga healthy, safe protocols. So with those announcements and reminders and prayer requests, tayo ho muna ay magbukas sa isang panalangin bago tayo dumako sa ating pag-aaral ngayong gabi. Let's pray. Panginoon Diyos, aming Ama, muli kami sa iyo ay lumalapit sa pamagitan ng aming Panginoong Hesus na namatay para sa aming mga kasalanan at muling nabuhay upang kami ay bigyang ng katuwiran na perpekto at maging katanggap-tanggap sa iyong harapan at magkaroon ng buhay na walang hanggan at pag-asa ng muling pagkabuhay, at lahat ng ito ay nakatungtong sa aming Panginoong Hesukristo. Lord, amin pong hinihiling ang iyong patuloy na pagiging mabiyaya, mahabagin sa amin. Kami, Panginoon, ay namamangha sa napakadakilang biyaya mo. Kami, O Diyos, ay tunay na namamangha kung paanong kaming mga makasalanan ay minahal mo at niligtas mo sa pamagitan ng aming Panginoong Jesus. Lord, layunin namin na pag-aralan, layunin namin na lumalim at maunawaan ng mga dakilang bagay tungkol sa napakadakilang kaligtasan na ito. At Lord, ang naisin namin ay hindi lang basta magkaroon kami ng dagdag na impormasyon, kung hindi ito, Panginoon, ay magtulak sa amin sa lalong banal na pamumuhay at mas lalong mataas at mainit na pagpupuri at paglilingkod sa iyo. O Panginoon, dalangin din po namin at hinihingi namin ang iyong habag para sa aming mga kapatiran na nandoon ang mga pangangailangan. Lalo na sa mga dumaraan, sa mga matitinding pisikal na pangangailangan, mga hamon. Lord, we do pray for Brother Dave Paule. Tulungan mo po siya, bigyan ng comfort. And also, ang desisyon na kailangan nilang gawin, bigyan mo po sila ng wisdom. Lord, amin din pong dinadalangin ang amin pong kapatid na si Brother Lester John Abelia sa kanyang radiation therapy. Nawa ang mga sessions na ito ay maging maayos. Ingatan mo po ang kanyang kalusugan, sustentuhan mo po ang kanyang lakas sa mga bagay na ito. Ingatan mo rin po ang kanyang buong pamilya at ang gawain na kung saan siya yung tinawag na magpastor. Lord, amin din pong hinihiling na ikaw din po, Panginoon, ang patuloy na lumingap sa aming mga kapatiran na nahandoon ang kanilang mga mahal sa buhay na grabe ang paghihirap. Higit sa malamang due to COVID-19, maawa ka po, Panginoon, amin pong hinihiling na ikaw po nawa ang magbukas ng mga pintuan upang daglian na makarating at matanggap sa mga ospital ang kanilang mahal sa buhay. Lord, ikaw po nawa, Panginoon, ang kumilos at magbigay sa kanila ng wisdom and also ng patuloy na peace and comfort sa gitna ng kanilang pinagdadaanan. Lord, muli, amin pong hinihiling sa iyo na ikaw rin po, Panginoon, ang gumabay at mag-ingat sa amin sa pag-aaral. Again, Lord, kami tumutungtong sa sinabi mo sa iyong salita na kung kalooban mo ang aming hinihiling ay dinirinig mo kami. Lord, maliwanag, kalooban mo na ang iyong mga anak ay lumalim pa sa pagkaunawa sa kaligtasan. Kaya po, Panginoon, kami umaasa sa iyong gabay, sa iyong pagtuturo, sa iyong pagbibigay liwanag. At nawa, O Diyos, again, hindi ito magpayabang sa amin, kundi lalong magpakumbaba sa amin, magbigay sa amin ng pagkamangha sa napakadakilang biyaya ng kaligtasan na iyong ginawa para sa amin. Thank you po, Panginoon, at lahat ng ito ay aming hinihiling sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Okay, so tayo ho ay dumako sa ating hong pag-aaral ngayong gabi. And hayaan yung i-transition ko ho muna sa ating slide. So we are studying about again soteriology, doctrine of salvation, and this is lesson number 7. Ano ho? Particularly ang atin hong bulk ng ating pag-aaral, and we will look at many passages. Ano? Titingin tayo sa maraming mga verses ngayong gabi sapagkat gusto natin na hindi nakatungtong sa pananaw ng isang tao o ng pastor ang ating pananampalataya. Sabi nga ho nung aming dating dean sa Bible School, si Brother Dennis Roquino, don't stand on borrowed convictions, kung hindi pag-aralan, tignan ang salita ng Diyos. And I hope
na we will be able to say that this is the truth. Ito ang katotohanan, not because itong sabi ng aming pastor, kung hindi because ito ang sabi ng salita ng Panginoon. So, pupunta tayo sa maraming mga verses. So, tignan ho natin. And I would like to encourage you, kung sakali man na meron kayong papel at ballpen, o kung susundan nyo sa inyong mga Biblia, ay pagmarka para ho sa ating pag-aaral. Because pag-aaralan natin ang isang napakahalaga at maraming mga theologian tinuturing itong foundational pagdating sa mas malalim at mas matinding pagkaunawa at appreciation ng dakilang kaligtasan po natin. So without further ado, tayo ho ay pumunta sa atin hong pag-review. Una, nakita natin malinaw kalooban ng Diyos na ang mga Kristiyano ay lumalim sa pagkaunawa at karunungan patungkol sa kaligtasan na ginawa ng Panginoon. We considered yung mga ilang contemporary concerns patungkol sa doctrine of salvation, yung relasyon ng manggagawa o ng pastor patungkol sa doktrinang ito, at ganun din ng mga miyembro, ng mga lay people, ng mga Kristiyano na maaaring wala sa quote-unquote full-time ministry or ministerial position sa church. Kailangan pa rin nila na bigyang pansin ang pag-aaral ng patungkol sa kaligtasan na ginawa ng Panginoon. We considered the concept of salvation, particularly in the Old Testament, at nakita natin it's more on physical. Madalas ang hinihinging pagliligtas, hindi lagi, pero madalas ang hinihinging pagliligtas sa lumang tipan ay pumapatungkol sa physical, national deliverance mula sa mga kaaway, mula sa kamatayang pisikal, mula sa mga karamdaman and so on, may hirap na sitwasyon. Pero pagdating sa bagong tipan, there is that transition, or actually hindi pagpapalit kung hindi progress. Nakikita natin, as we have said, hindi exclusive sa physical salvation sa Old Testament, pero makikita natin yung progress na pagdating sa bagong tipan, hindi nagpalit kung hindi yung nga nag-progress yung revelation, at nakita na yung pinangakong Mesiyas, pinangakong tagapagligtas ay hindi primarily magliligtas physically, kung hindi una ay siya magliligtas muna spiritually. So, New Testament salvation ay spiritual salvation dominant. Yun yung tono na mas madalas nating maririnig. At napakahalaga nitong puntong ito. Salvation, that is, particularly sa New Testament, spiritual salvation is identified with, and let me put another word, identified always with the person and work of Jesus Christ. Pagdating sa kaligtasan, laging identified ito sa ating Panginoong Jesus at sa kanyang ginawang pagliligtas. 1 Corinthians 2:2, sabi nga ni Paul, "For I determined not to know anything among you save Jesus Christ and Him crucified." So, sabi ni Pablo, kung meron lang isang mensaheng dadalihin, wala akong ibang dadalhin kung hindi ito. Si Jesus, na siya ang Kristo, siya ang Mesiyas, siya ang fulfillment ng mga pangako ng Panginoon tagapagligtas, at yung kanyang ginawang pagliligtas doon sa krus, Him crucified. And syempre, as we've studied here in the church, laging kaakibat nun yung kanyang muling pagkabuhay. As very evident sa mga preachings and teachings na recorded ng mga preaching and teachings ng mga apostol sa salita ho ng Panginoon. So it's always identified with Christ. We looked at some basic premises when discussing about salvation. Pinigdinan na natin yung multiple dimensions of the effects of sin, iba't ibang mga epekto ng kasalanan, at actually makikita natin yan today sa ating pag-aaral. Makukonsidera natin yung ilang mga bagay. And then, yung kaligtasan na ginawa ng Panginoon ay tumutugon dun sa iba't ibang mga epekto ng kasalanan. We looked at the historical involvement of God's saving work, na ang Diyos talaga ay kumilos sa kasaysayan. Meron talaga siyang ginawa, hindi lamang mga ideya o konsepto ang atin hong ang totoong pananampalatayang Kristiyano, kung hindi ito'y nakatungtong sa mga true historical events, at kung ano ang rason bakit nangyari ang mga
bagay o pinapangyari ng Panginoon ang mga bagay na ito. Number 3, individual application of accomplished salvation. So ginawa ni Jesus ang pagliligtas at ito ay ma-apply individually sa bawat tunay na magsisisi at sasampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. And lastly, we looked at the evangelistic commission of the church. Ito dapat ay manatiling okupasyon at preoccupation. Ito dapat ang gawain at pangunahin na binibigyang pansin ng iglesia ng ating Panginoong Hesukristo. The salvation na ginawa ng Panginoon. And then we started looking at the order of salvation o tinatawag na Ordo Salutis. At ito nga yung pinaka-overview ng ating magiging pag-aaral at nilagay natin kung ano yung magiging pagkakasunod-sunod ng ating bibigyang pansin sa mga lessons po natin. So, the question is there a logical order in the application of salvation to sinners? So, meron bang lohikal? Meron tayong makikita. Again, sa Bible, hindi nilagay ito ng ganong pagkakasunod-sunod. Pero, pag tinignan natin at pinag-isipan natin at kinonsidera natin, oo nga, dapat uuna nga talaga ito. Pero nagkakaisa ang mga theologians na ang salvation is a one-time event na ang isang tao, hindi proseso ang kaligtasan, kung hindi isang itong event na nangyayari, itong experience na naranasan talaga ng isang tao ang pagkakaligtas, at pag siya naligtas, siya ay kumpletong ligtas, pero yung experience niya noong kumpletong kaligtasan na ito ay nagpo-progress. So again, ang tanong ay meron bang logical order? Halimbawa, justification ba ang nauna? Calling ba ang nauna? Regeneration ba? O born again ba ang nauna? O pananampalataya ba? O conversion ang nauna? So, titignan po natin ang mga bagay po na ito sang-ayon sa salita ng Panginoon. Pero, we have a key passage na magpapakita sa atin na, yes, there is, sa presentasyon ng Apostol Pablo, merong order na kung saan makikita ho, ito yung evident. Sabi niya again, Romans 8:29 hanggang 30, for whom he did foreknow, he also did predestinate to be conformed to the image of his Son, that he might be the firstborn among many brethren. Moreover, whom he did predestinate, them he also called, and whom he called, them he also justified, and whom he justified, them he also glorified. So we can see here yung progressive, foreknowledge, predestination, calling, justification, and then glorification. So ang isang maganda at maliwanag na bagay dito, it is He, that is God. God foreknows, God predestinates. God is the one who called, God is the one who justified, God is the one who glorified. So everything here is monergistic. That's a technical term. That is, God alone is the one who is moving. Ang Diyos lamang, mono meaning one, God alone is the one who is acting at gumagawa, and that's through the Holy Spirit para sa atin hong kaligtasan. So, yun ibig sabihin ng word na monergistic. At ang overall ground and basis ng lahat ng mga patungkol sa ating pag-aaralan, kung naalala nyo last time, again, yung justification and so on, ay nakabase ito at nakatungtong ito sa katotohanan that we are united in Christ. At yun nga yung hamon natin last time. Are you united in Christ? So if you are united in Christ, sabi nga ng Ephesians 1:3, blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who hath blessed us with all spiritual blessings in heavenly places in Christ. So all of these spiritual blessings ay nakatungtong sa katotohanan na kung ikaw ay in Christ, you have a true union, a living relationship, meron kang totoong pakikiisa, meron kang totoong relasyon, ikaw ay merong tunay na pananampalataya o sa pamamagitan ng tunay na pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Then, you're a Christian and you are blessed with all spiritual blessings. Now, let us baliktarin natin ito. If you are not
in Christ. Kung wala ka kay Kristo, all of these spiritual blessings ay wala sa iyo. Nakita nakaraan, kung wala ka kay Kristo, ikaw ay nasa ilalim ng puot ng Diyos. Kaya kaibigan, kailangan mong tiyakin. Wag mong ipagbaka sakali. Wag mong sabihin na siguro naman, baka sakali, kung hindi iyong tignan talaga ang sinasabi ng salita ng Panginoon. Ikaw ba ay na kay Kristo? O ikaw ba ay wala kay Kristo? So, nawa, ito ay yung bigyan ng katampatang atensyon o pansin. At ang konsepto nito ay ito, God's dealing with His people individually and corporately is on account of being joined to Christ. So, ano yung pakikitungo ng Diyos sa kanyang mga tao, individual man o ang kanyang iglesia, ay nahandoon sa katotohanan na sila ay na kay Kristo. Joined to Christ. Pinag-aralan din natin, sabi nga ho ni John Murray, itong union with Christ is a very inclusive subject. It embraces the wide span of salvation from its ultimate source in the eternal election of God to its final fruition in the glorification of the elect. So, even before Genesis 1:1, nakikita natin, in Christ, pumili ang Panginoon, and even after Revelation 22, in eternity together with the Lord, that is still in Christ. Na kay Kristo Jesus. Ephesians 1:4, He had chosen us in Him, that is in Christ, before the foundation of the world. Ephesians 1:7, in whom, that is in Christ, we have redemption. Ephesians 1:11, in whom, again, that is in Christ, kay Kristo Jesus, we have obtained an inheritance. Meron kang mana mula sa Panginoon. And again, ang punto ko lang ho na gustong makita natin, it is all in Him, in Jesus Christ, in our union with our Lord Jesus Christ. So, napakatindi nitong katotohanan na ito at itong union, ating pagkakaroon ng pakikiisa sa ating Panginoong Kristo ay isang matinding katotohanan na magandang pagbulay-bulayan at talagang bigyang atensyon para pag-aralan ng mga mananampalataya. Bigyan natin dito tayo natapos last time. Anong mga karakteristik ng union na ito with Christ? Number 1, it is a federal or a representative union. Christ stands as our representative. He is our federal head, sabi nga ng mga theologian. Siya ang nagre-representa sa atin. Kumbaga, nakita natin sa Romans chapter 5, in Adam, all died. Lahat ng tao in history, mga anak ni Adan, dahil nagkasala si Adan yung tumatayong representante natin, dahil nagkasala siya, tayo ay namatay kasama niya. Pero, dahil si Kristo ay tumatayo para sa lahat ng mga pinili ng Panginoon at ibinigay kay Jesus, ay sinecure niya ang salvation ng kanyang mga hinirang. So, it is a representative union. And then, it is a legal or judicial union. In our place, condemned He stood. In our place, siya ang nagbayad para sa ating mga kasalanan. Yung demand ng kautusan, yung legal demand ng kautusan na parusahan ang kasalanan ay ginanap ng ating Panginoong Hesukristo. Siya na walang sala ay He who knew no sin became sin that we may be made the righteousness of God in Him. Sabi ni Pablo sa 2 Corinthians 5:21. And then lastly, it is a spiritual union. Hindi ito denominational union. Hindi ito hahanap ka ng relihiyon na may pangalang Jesus at aanib ka doon, then may union ka na kay Kristo. No, it is a spiritual union. At pag sinabi tayong spiritual, it has to do with the Holy Spirit. At yung nandoon yung katotohanan na ang bawat tunay na samampalataya kay Kristo, Ephesians chapter 1, verse 12 and 13, ang sabi, tayo ay sinelyuhan ng banal na spirito, tayo ay tinatakan, tayo ay tinahanan ng banal na spirito ng ating Panginoon. So there is that spiritual union with our Lord Jesus Christ. So ngayon gabi, sabi ko nga ho, ang titignan natin ay kukonsidera natin para mas ma-appreciate bago natin tignan itong Ordo Salutis, bago natin tignan itong
grand salvation, itong napakadakilang kaligtasan na ginawa ng Panginoon, para mas ma-appreciate natin ito, ay ating ikukonsidera, bibigyan panahon today and Lord willing until next time sa ating time in the Word next Wednesday, bibigyan natin atensyon itong kalagayan ng tao. Ano ba ang kanyang kondisyon? Well, man's fallen condition. And pag sinaysay ho sa teolohiya ang fallen condition ng tao, it pertains to, bumabalik ito as we have said, kay Adam, all died. All men fell into sin. Ito yung atin hong kalagayan, at ang mga theologians, mga conservative theologians, ay isa sa mga binibigyang pansin ay ang katotohanan ito, ang total depravity ng tao. Okay? Ang tao ay nahulog sa kasalanan. Anong klaseng pagkahulog? Anong naging epekto? Well, ang epekto ng pagkahulog ng tao sa kasalanan ay total depravity. Ito ngayon ang kondisyon ng bawat tao na pinapanganak dito sa mundo. Now, just to give us an illustration para mas mag-grasp natin itong konsepto ng total depravity, let me begin with this illustration. Halimbawa, ay merong isang taong lumapit sa iyo at sinabing, may cancer ako. Sinabi sa iyo ng kaibigan mo, sinabi sa iyo ng isang kamag-anak, o natanggap mo ang balita mula sa yung isang kakilala na may cancer ako. Well, what is kadalasan, ano ang response? Ano ang tanong na ipino-forward natin kapag sinabing may cancer? O halimbawa, sinabi na ng doktor sa iyo may cancer ka. Ano ang susunod na tanong? Well, ang susunod na tanong ay, Dok, anong stage? Anong stage ng cancer? Stage 1, kakasimula pa lang, very minor pa lang. Ito ba ay stage 4 na nag-i-indicate, as far as I know, nag-i-indicate na ito'y nagsisimula ng kumalat sa iba't ibang parte ng katawan. Stage 5, napaka-severe na ng pagkalat at ng kalagayan ng pasyente. So, what stage? So, gusto ko lang kunin itong konsepto na ito. Pag sinabing ang tao ay makasalanan, maaaring ang tanong at sa isip ng iba, well, yes, makasalanan, pero anong stage? Anong estado? Anong kalagayan? Anong kondisyon? So yes, malinaw na nakita natin mula sa salita ng Panginoon na ang tao ay nahulog sa kasalanan sa pamamagitan ng ating representative na una ay the first Adam, walang iba kung hindi si Adan sa Genesis chapter 3. Pero what stage? Okay? Fallen condition. Makasalanan. Anong estado? There are many misunderstandings regarding the truth about man's fallen condition. Maraming maling pagkakaunawa patungkol sa katotohanan na ang tao ay makasalanan o nahulog sa kasalanan. And yes, karamihan ng mga Kristiyano, hindi lahat, karamihan ng mga Kristiyano ay mag-a-agree, okay, ang tao ay nahulog sa kasalanan, pero mag-ingat ho tayo kapag sinabing ang tao ay makasalanan o nahulog sa kasalanan, may iba't ibang paniniwala, may spectrum of belief. Merong nasa gitna, merong nasa pinaka-kanan, merong nasa pinaka-kaliwa. May iba't ibang paniniwala tungkol sa kalagayan ng tao sa pagiging makasalanan. Yung iba, ang sabi, yun daw pagkahulog ni Adan sa kasalanan, si Adan ay nagbigay sa tao ng masamang example. Yun lang. Yun daw nangyari na yun sa Genesis chapter 3 na si Adan ay nahulog sa kasalanan. He gave a bad example, and for some reason lahat ng tao ay sumusunod sa example na ito. Pero makikita po natin, well, it's just a bad example. Yung mga iba, it corrupted our surroundings dahil sa ginawang kasalanan ni Adan at ni Eva, nahulog sa kasalanan ng tao at nandun yung curse at nandun yung kahirapan sa paligid, kaya ganun kasama ang paligid, at dahil masama ang paligid, sumasama ang tao. Yun ang problema at maling pananaw ng marami, na ang problema ay nagsisimula sa labas at depende sa nangyari sa labas, ito ay pumapasok at nagpapasama sa loob. Well, makikita natin sa Biblia ay hindi ganun.
Actually, sa Biblia, ang sabi ng ating Panginoong Hesukristo, ito'y galing sa loob. Yung corruption ay galing sa loob at ito ang lumalabas. Ito ang nagpapasama ng ating paligid. Pero ang marami dinideny ito na ang epekto ay ang kanilang iniisip, ang epekto ng kasalanan ay sa paligid, kaya ganitong kahirap, ang daming problema, ang daming korupsyon, at nag-epekto ito sa tao, kaya ang tao ay sumasama. Pero pwede pa rin niyang kontrahin ito, pwede pa rin siyang gumawa ng mga steps para pabutihin ang kanyang paligid para siya ay maging maayos. So, hindi ganun kalala ang problema. Example lang, bad example lang, yung naging kasalanan ni Adan and Eva, hindi ganun kalala. Apektuhan yung paligid. Yes, may epekto to, pero kaya natin itong labanan. Yung iba naman, it affected man, but not totally. Okay? So, yung una, bad example, yung namang iba, naapektuhan ng paligid. Pero meron mga nagsasabi na at nag-agree, oo, naapektuhan ng kasalanan ng tao, pero hindi naapektuhan ang kabuuan ng tao. Mabait pa rin ang tao. Man is still naturally good. Pag pinanganak siya, siya'y mabuti, siya'y maayos, siya'y matuwid, pero pag pumasok na yung mga masasamang impluwensya, dun siya unti-unting napapasama. Dahil ang tao ay hindi, yes, apektado ng kasalanan, pero hindi buo, hindi grabe ang kanyang kalagayan. Hindi niya kailangan ng kaligtasan. Ang kailangan niya lang ay suporta. He does not need salvation. He only needs support. Kailangan lang ng konting encouragement, kailangan lang ng konting support, konting patawa, konting hilot para ma-set siya sa tamang kalalagayan. So dahil bagya lang epekto ng kasalanan, hindi salvation ang kailangan niya. Ang kailangan lang niya ay suporta. At meron mga churches hindi again, yung mga hindi lahat ng mga mega churches, pero maraming mga mega churches hindi binibigyang pansin ang kasalanan. Hindi binibigyang pansin ang hindi tinatawag ang mga tao sa pagsisisi sa kasalanan at sila'y manampalataya kay Kristo, kung hindi sila ay pinifeel good lang, support lang, mabait ka, kaya mo yan, sige, tahakin mo yung tamang direksyon, kaya mo yan. Tatanggapin ka ni Lord. Ganun yung dating na maraming mga ministries sa panahon natin ngayon. Well, dahil ang tao ay apektado ng kasalanan pero hindi lubos ang epekto ng kasalanan sa tao, hindi niya kailangan ng regeneration o kapanganakan muli. Ang kailangan lang niya ay redirection. Bigyan mo lang i-direct mo lang ng tama. Ibigyan mo lang siya ng tamang perspektibo sa buhay. Just think positive, just be optimistic, tamang direksyon lang, tamang disiplina lang, tamang mga plano, ayan lang, i-redirect lang siya, and all will be well. Hindi niya kailangan ipanganak muli. Kailangan lang niya ng redirection. He does not need Christ, he only needs to do better and try harder. Dahil ang tao ay hindi lubusan ng epekto ng kasalanan sa kanya. May epekto pero bagya lang, hindi total ang epekto ng kasalanan. Hindi niya kailangan ng Mesiyas. Hindi niya kailangan ng tagapagligtas. Kailangan niya lang do better bukas. Kailangan niya lang to try harder. Pumalya ka ngayon sa kabanalan, do better tomorrow, try harder tomorrow, and sa susunod pa, and then you will reach the goal. You will reach heaven by just doing better and trying harder. Again, saan nanggagaling ito? Nanggagaling ito sa napaka-palyado, napaka-faulty na pananaw at pagkaunawa o napaka-kawalan ng tamang pagkaunawa sa epekto o naging epekto ng kasalanan sa tao. Halimbawa ay sinabi mo sa isang tao, meron kang, halimbawa, hindi niya pa narinig ang tawag na Ebola virus. Sinabi, meron kang Ebola virus. Ebola? Mag-basketball tayo? Hindi niya naiintindihan. At ngayon, pag pinaliwanag mo ko ng Ebola virus, he will now
magigets niya kung gaano kagrabe. Pag sinabi ng tao, ang tao ay makasalanan, ang tao ay nahulog sa, oh yes, nahulog sa kasalanan. Pag tinanong mo isang tao, iniwala ka ba ikaw ay makasalanan? Oo naman, lahat naman. Sinong hindi? Sinong perpekto? Sa English, napaka nonchalant, walang bigat. Hindi nauunawaan yung tindi, yung epekto ng pagiging makasalanan. Kaya gayon na lang ang mga tao, alam nilang wala sila kay Kristo, alam nila na hindi sila mananampalataya na Jesus, alam nilang hindi sila perpekto, pero hindi sila nanginginig sa takot. Alam mo, baka mamaya meron hong nanonood ngayong gabi, sa atin hong pag-aaral, alam mo wala ka pa kay Kristo, alam mo hindi ka pa sumasampalataya, at alam mo rin na ikaw ay may kasalanan. Supposed to be, hindi ka makatulog sa tindi. Paano kung hindi ka magising bukas? Ikaw ay haharap sa puot ng Diyos o dadanasin mo ang puot ng Panginoon. So muli, ang daming maling mga paraan ng ministeryo, maling paraan sa pamumuhay Kristiyano at pangangaral ng salita ng Diyos. Bakit? Dahil hindi tama, hindi wasto, hindi maayos ang pagkaunawa sa doktrina ng kasalanan. Ano ba ang pinipresenta ng Biblia? Paano? Anong itsura ng tao? Nung nahulog sa kasalanan, ano ang naging epekto nito? Sabi ng 1689 Baptist Confession of Faith, chapter 6, paragraph 2. Our first parents, that is Adam and Eve, si Adan at si Eva, by their sin, fell from their original righteousness. Sa pamagitan ng kanilang pagkasala, sila ay nahulog, nawala, naalis doon sa kanilang original na pagiging matuwid and communion with God. Nawala sila sa kanilang pakikipisan sa Diyos. So, nung narinig nila ang boses ng Panginoon, sila ay nagtago. So, nawala yung communion with God. And we in them. Tayo, lahat ng mga lahi ni Adan, lahat ng mga generations na lumabas kay Adan, kay Eva, that is all men, we fell into sin in them. Remember, yung federal headship, all men under Adam fell into sin. Anong naging resulta? Wherein we in them, whereby death came upon all men, and all becoming dead in sin. So, dumating ang kamatayan sa lahat, at ang lahat ay naging patay sa kasalanan. At anong naging epekto nito? And wholly defiled in all the faculties and parts of soul and body. Take note of these words. Wholly defiled in all faculties, and kasama doon yung adjective, and all parts of soul and body. So doon ang galing yung ginagamit ng mga theologians na total depravity. Hindi bagyang depravity. Hindi konting depravity. Hindi konting epekto ng kasalanan. No. Ang kasalanan ay umepekto sa totality. No exemption. Lahat ng buong pagkatao ay apektado ng kasalanan. Yes, hindi ko lang ilagay dito. We are still image bearers of God. Lahat ng taong pinapanganak ay image bearers ng Panginoon even after the fall. Kaya nga ho, ang parusa sa lumang tipan sa murder ay matindi because it is an attack. Ito'y pag-atake sa image ng Panginoon na nasa tao even in the fallen condition. Ang punto ho ay ito, ang buong tao ay apektado ng kasalanan. Is every faculty of the person corrupted? Again, that's the question. At dito ko sinabi nga kanina na marami tayong mga talatang pupuntahan at titignan at sasagutin ito sapagkat gusto natin na hindi lang, well, sabi ng Baptist Confession of Faith, dahil Baptist ako, di maniniwala ako doon. No. Ito ay nakatungtong sa mga maliliwanag na salita ng Panginoon. Bakit ito ang confession ng mga Baptist na mga nauna sa atin? Dahil ito ang sinasabi ng salita ng Diyos. Sa Genesis chapter 6 verse 5, in that
pagkakataon, yung kwento patungkol kay Noah bago gunawin ng Panginoon ang mundo. Ang sabi sa pamamagitan ng baha, ang sabi sa Genesis 6:5, and God saw that the wickedness of man was great in the earth, and that every imagination of the thoughts of his heart was only evil continually. Wow! What a depiction, what a picture, anong klaseng paglalarawan sa tao nung panahon na yun. Lahat ng imahinasyon, laman ng kaisipan, ang kanyang puso, yung mga pagnanasa niya ay puro masama lang, at ito ay hindi minsan-minsan kung hindi tuloy-tuloy. At Lord willing, next time sa Wednesday, tignan ho natin na even our very good deeds, nung hindi pa tayo Kristiyano, nung tayo hindi pa ligtas, sa harapan ng Panginoon, ito ay hindi katanggap-tanggap. Sabi nga ni Isaiah, ito ay maruming basahan. So every imagination of the thoughts of his heart was only evil continually. So Jeremiah 17 verse 9, again, the heart and mind is corrupted by sin. Ang puso at ang kaisipan ay apektado ng kasalanan. Ang sabi sa Jeremiah 17:9, the heart is deceitful above all things and desperately wicked. Who can know it? Kaya nga, isa sa pinaka mapanganib na sabihin sa isang tao, sundin mo ang puso mo. Ang puso ay mapandaya. Ito ay desperadong masama. Ito yung paglalarawan ng Biblia sa taong makasalanan. So, the very heart and mind ay apektado ng kasalanan. Sa Ecclesiastes 9:3, ang sabi ni Haring Solomon, this is an evil among all things that are done under the sun, that there is one event unto all. Yea, also the heart of the sons of men is full of evil, and madness is in their heart while they live, and after that they go to the dead. So again, sabi ni Haring Solomon, yun daw, sa puso ng mga anak ng tao, ito'y puno ng kasamaan, ng madness in their heart. So, again, ganun, inilarawan ng salita ng Diyos ang bawat tao with no exemption. So, makikita ho natin na kahit ang pinaka-quote and unquote mabait na tao, sa pananaw natin, again, doon nagkakaroon ng pagkakaiba. Wala bang mabait na tao, Brother Paul? Well, maaaring sa pananaw natin, sa pamantayan natin, yung kabaitan nakikita natin sa iba, or kabaitan nakikita natin sa ating sarili. At sasabihin natin, parang naman hindi naman ako ganun kasama. Parang antindi naman yata. Again, sa ating sariling pamantayan. At madalas sa ating sariling pamantayan, mas gwapo at mas cute tayo kaysa sa katotohanan. Sa Ephesians 4 verse 17, ang sabi, this I say therefore and testify in the Lord that ye henceforth walk not as other Gentiles walk. So ngayon, ang punto, ligtas ka na, huwag ka nang lumakad kagaya ng mga hindi ligtas. That's the point na sinasabi ho ni Pablo. Paano ba sila lumalakad? In the vanity of their mind, having the understanding darkened, being alienated from the life of God through the ignorance that is in them, because of the blindness of their heart. So, vanity of mind, darkened understanding, blindness of the heart. Again, ito ay yung kalagayan ng mga hindi mananampalataya ng ating Panginoong Hesukristo bago ang kaligtasan. Ito ang kalagayan ng bawat tao. Titus 1:15, unto the pure all things are pure, but unto them that are defiled and unbelieving is nothing pure, but even their mind and conscience is defiled. So even their mind and conscience, kahit yung kaisipan at konsensya ng tao ay defiled ng kasalanan. Again, yung iba ay gumagrabe na talagang nagiging seared. Sabi nga ni Pablo, yung iba nagiging seared, manhid na, magkakaroon na ng kaliyo, hindi na nakakaramdam yung kanilang konsensya. So, hindi natin kailangan tumingin ng matagal. Just the history of humanity ay nagpapakita ng matinding
pruweba. Ano? Just for an example, nung World War II, the Holocaust, yung ginawa nilang ng Germany, nila Adolf Hitler, how they massacred, committed genocide, 6 million, more than 6 million Jews. Para pumatay ng ganun. Yung mga engineer ng Germany nung time na yun, ng mga engineer ay nag-iisip ng kaparaanan kung paano ang pinakamabilis, pinakatipid at pinakamabisang paraan na makapatay ng napakadaming tao. Can you imagine? Yun ang binibigyan ng katalinuhan, yun ang pinag-uubusan ng kanilang katalinuhan to make weapons of mass destruction. Doon na develop yung mga gas chambers na kung saan isisiksik ang daang-daang mga tao at pakakawalan yung gas and they will be dead. Matay na sila doon. Bata, matanda, babae, lalaki, walang pipiliin. So muli, ganun katindi ang tao, ang epekto ng kasalanan sa tao. Now, not just the mind and the heart, even the affections or the desires, yung pagnanasa ay apektado ng kasalanan. Ephesians 2 verse 1, ang sabi, and you hath he quickened who were dead in trespasses and sins. So tayo ay patay sa kasalanan bago tayo maligtas. Sa verse 3, ang paglalarawan ni Pablo ito, among whom also we all had our conversation. We all, even Paul, before his salvation, bago siya naligtas, si Pablo na napaka-relihiyoso as a Pharisee, ang sabi niya, ganito ako nabuhay. So, kahit ikaw ay relihiyoso pa, kahit tinitingnan mo ang sarili mo ngayon na maaaring nagbabasa ka ng Biblia, tinitingnan mo ang sarili mo ngayon na maaaring mas mabait ka kaysa sa iba, maaaring ikaw ay nagpupunta sa church, relihiyoso as we have said. Pero sabi ni Pablo, ito ang kalagayan ng bawat wala kay Kristo. Ito ang epekto ng kasalanan. In time past, in the lust of our flesh, fulfilling the desires of the flesh and of the mind, and were by nature children of wrath, even as others. So, Gentile or Hudyo man o Hentil, relihiyoso man o hindi, ito ang kalagayan. You are fulfilling the desires of the flesh and of the mind, and by nature, the children of wrath. Anak ng puot. So, ganun katindi. Ganito kapatay sa kasalanan ang isang tao. So, John 3:19. And this is the condemnation, that light is come into the world, and men love darkness rather than light, because their deeds were evil. Again, ito yung isa sa napakalungkot na bagay pagdating sa tao. Men loved darkness rather than light. Naalala ko nung minsan ako may kausap na siya yung pinaka-theologian ng isang Bible college. Ang sabi niya, pag naniniwala ako na pag ang tao na nasa kasalanan, alipin ng kasalanan, kapag dumating ang liwanag at binuksan ang pintuan, gusto niyang lumabas. Ang sabi ng Biblia, ayaw niya. Ang taong alipin sa kasalanan, pag binuksan ang pintuan at nagbigay ka ng liwanag, mananatili siya sa dilim. Because men love darkness rather than light. Again, hindi ito description ng Baptist, hindi ito description ni Brother Paul. Ito ang sabi ng salita ng Diyos patungkol sa tao. So, yung puso, yung kaisipan, yung affections or desires ay apektado ng kasalanan. Ang tao ay alipin ng kasalanan. Sa Titus chapter 3 verse 3, for we ourselves also were sometimes foolish, disobedient, deceived, serving diverse lusts and pleasure, living in malice and envy, hateful and hating one another. That word serving ay pag tingnan niyo sa Greek word, ang ibig sabihin to be slaved or to be in bondage to. So alipin ng iba't ibang mga pita and pleasure, mga pita ng laman, ng kasalanan. Yun ang kalagayan ng tao, alipin ng kasalanan. At again, ang binibigyang punto rito ay ang sinusunod ng alipin ay yung kanyang master. That is the point. Ang sinusunod ng alipin ay yung kanyang master. At for we ourselves also were sometimes
Again, take note of the pronoun we, even Apostle Paul. Kahit si Apostle Pablo, bago siya nakakilala sa ating Panginoong Kristo, ito, in his religiosity, ganito niya dinescribe yung kanyang sarili, serving or in bondage to diverse lust. Even the next verse, Galatians 4:8, howbeit then, when ye knew not God, ye did service unto them which by nature are no gods. Again, yung word na service, same Greek word nung kanina sa Titus 3:3, to be a slave or bondage to. Nahandoon, alipin ng kasalanan. Ito ang kalagayan ng tao. Anong punto ng lahat ng ito? The clear picture, ang malinaw na larawan na pinipinta ng Biblia o pinapakita ng Biblia ay ang tao in his totality ay apektado ng kasalanan. Yes, hindi pa natin nilagay dito ang epekto ng kasalanan sa katawan. At hindi ito bagay na malabo, ito'y bagay na malinaw at raranasan ng lahat. Sabi ng Biblia, kaya nga paano sa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan at ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan, at kung kaya't ang lahat ay namatay sapagkat ang lahat ay nagkasala. Andun yung kamatayan. Kung tignan natin ang ating katawan, ito'y patungo sa pagkasira. Epekto ng kasalanan. Ang kamatayan, ang tao ay namamatay. Physically, epekto ng kasalanan. So again, ang larawan na malinaw ng Biblia. Man in his totality. Sabi nga ng isang theologian, walang island na hindi narating ng kasalanan. Walang island sa tao. Walang isolated island sa tao na hindi narating o naapektuhan ng kasalanan. Lahat ang buong pagkatao ay apektado ng kasalanan. Ito ang pinipinta ng Biblia. Yes, maaaring hindi ito ang pananaw natin sa ating sarili. Oo, maaaring sinusubukan kang dayain ni Satanas ngayon at binubulungan ka na sasabihin, hindi ko naman ganyang kasama, huwag kang maniwala. Kung ikaw ay wala pa kay Kristo, ito ang iyong kalagayan sang-ayon sa salita ng Panginoon. Totally depraved. Anong stage? Total stage. Ang kasalanan na umepekto sa tao. So man in his fallen condition is totally depraved. Walang lugar, walang bahagi sa buhay ng tao na hindi apektado ng kasalanan. Sa mga susunod natin pag-aaral, makikita natin ano ngayon, yung implication nito. Yung implication. Pag-aaralan po natin. Yeah. Being in this state, man is rebellious and hostile towards God. Sa ganitong kalagayan, ang tao ay rebellious and hostile. Hindi siya basta walang pakialam sa Diyos. Alam yung mga taong parang walang pakialam, walang pakialam sa Bible, walang pakialam sa hindi ganoon. Ang sang-ayon sa Biblia, ang tao na alipin sa kasalanan, ang taong makasalanan ay rebellious and hostile, marahas, ayaw sa Panginoon. Hindi na siya basta walang pakialam, kung hindi nakikipaglaban, nagre-rebelde sa Panginoon. Sa Romans 5 verse 10, ang sabi, for if when we were enemies. So this is Paul, sinasabi niya yung dating kalagayan bago ang kaligtasan. Ano daw ang dating kalagayan bago ang kaligtasan? We were enemies. Hindi neutral. Hindi baliwala sa Diyos ang kasalanan ng tao at hindi rin naman baliwala sa tao ang kabanalan ng Panginoon. Ayaw ng Diyos sa kasalanan ng tao at ayaw ng tao sa kabanalan ng Diyos. We were enemies. Sa Romans 8 verse 7, ang sabi, because the carnal mind is what? Enmity against God. That word enmity means hostility, hatred, opposition. Ayaw sa Panginoon. Namumuhi sa Diyos. Laban sa Panginoon. At yung carnal mind dito, kung pinag-aralan niyo yung buong konteksto ng Romans chapter 8 na yan, yung passage na yan, 1 to 12 or 13, yung carnal mind dyan is pertaining to an unsaved person. Yung hindi ligtas, ang sabi ng Biblia is in hostility or opposition against
God. So, hindi neutral. Hindi, basta wala lang akong pakialam. No, ang isang taong walang pakialam ay laban sa Panginoon. So, sorry po, no, ulit-ulit. So, may kakayahan bang ang taong baguhin ang kanyang sarili? Ito ang tanong. Meron ba siyang kakayahan para gamutin ang kanyang sarili, baguhin ang kanyang sarili? Ayun nga, sabi natin kanina, i-redirect lang niya ng konti. Pwede bang just try better? Do harder? Try harder? Do better? Pwede bang ganun? Baguhin mo lang yung sarili? Sa ngayong salita ng Diyos, hindi po. Sabi ni Jeremiah 13 verse 23, can a Ethiopian change his skin, or the leopard his spots? Then may he also do good that are accustomed to evil? Yung Ethiopian dyan ay ito yung mga itim, mga taong itim. Hindi ito pagbababa sa mga taong itim, pero nagbibigay ng punto ang salita ng Panginoon. Itong tao na ganun ang kulay ng kanyang balat, kaya niya bang baguhin ito? Well, wag namang pilosopuhin ng sinuman sa panahon natin ngayon sa because of plastic surgery and kung ano mga cosmetics, maaari. Pero noong time na yun, in that context, meron bang paraan? No, hindi niya kayang baguhin ang kulay ng kanyang balat. Or the next one is yung leopard, yung tila tigre na medyo maliit, medyo mas balingkinitan ng konti sa tigre at may mga spots, hindi stripes but spots. Kaya niya bang alisin yung kanyang spots? Again, at the point of this, hindi kaya ng Ethiopian baguhin ang kulay ng kanyang balat. Hindi kayang alisin ng leopard yung kanyang mga spots. Ang sabi ng Biblia, then may ye also do good that are accustomed to evil. Again, ang punto, hindi kaya. Hindi kaya. Yung mga by nature ay children of disobedience, by nature, children of wrath. Hindi kaya. Ito yung ating kalagayan. Answer, they cannot. Man cannot. Hindi kaya ng tao. 1 Corinthians 2:14, but the natural man receiveth not the things of the Spirit of God. Hindi tinatanggap. For they are foolishness unto him. Neither can he know them, because they are spiritually discerned. Again, that word, not may, but can. It speaks of ability, yung kakayahan, abilidad. Kaya ba niya? Sabi ng Biblia, hindi niya kaya. So sa lahat ng mga talatang ito, how do we define total depravity? Dito tayo matatapos ngayong gabi. The definition of total depravity is this. The doctrine of total depravity or total inability, sa ibang theologian, ay nagsasabi na ang lahat ng tao, dahil sa pagkahulog sa kasalanan, ay ipinanganak na morally corrupt. Nandun yung corruption ng kasalanan, alipin ng kasalanan, at may pakikipag-alit laban sa Panginoon, at hindi kayang bigyang kaluguran ang Panginoon, at sa kanilang sarili, hindi kayang lumapit, magsisi at manampalataya kay Kristo para maligtas. Yun ang ibig sabihin ng total depravity. Ang epekto ng kasalanan sa tao ay naapekto na ang buong pagkatao at walang kakayahan ng tao para baguhin ang kanyang sarili, iligtas ang kanyang sarili, at walang kakayahan ng tao na lumapit kay Kristo. Bakit siya lalapit kay Kristo? Mas gusto niya ang dilim kaysa liwanag. Bakit siya lalapit kay Kristo? Siya'y alipin ng kasalanan. Hindi niya kaya. At sa ngayon sa Biblia, hindi na basta hindi niya kaya. Ayaw niya. Ito ang larawan ng tao. Mula sa ganitong katindi, dito tayo matatapos, mula sa ganitong katinding kalagayan, mula sa pagiging totally depraved, dumating ang kaligtasan. At mula sa ganong kalagayan, sa isang kalagayan na napaka-imposible sa tao. Hindi lang tayo basta tinulungan ni Lord. Ililigtas tayo ng biyaya ng Panginoon. Mula sa kalagayan na wala tayong kayang gawin. Hindi natin gusto. Siya ang kumilos. Siya ang gumawa sa kanyang biyaya. Siya ang nagligtas sa atin. So again, mas ma-appreciate natin ang kaligtasan dahil napakatindi ng ating kalagayan
mula saan tayo iniligtas ng Panginoon. And I hope ito ho ay nagbigay sa atin ng mas klarong larawan sa itsura, sa kalagayan ng tao pag sinabi ng Biblia na ang tao ay makasalanan. And also I hope kung meron mang nakikinig ngayon, ikaw na wala pa kay Kristo, ikaw na alam mong hindi ka perpekto, alam mong ikaw ay makasalanan, alam mo na ikaw ay pag hinatulan ng Panginoon masusumpong ang kulang o ang tanging pag-asa mo. Sabi ng Biblia, hindi mo kaya. Sabi ng Biblia, ayaw mo kay Kristo. Huwag kang magtaka. Sabi ng Biblia, tanging pag-asa mo ay sa Diyos. Magmakaawa ka. Magmakaawa ka sa Panginoon. Na mga katotohanan na ito ay gamitin niya para magbigay liwanag sa iyo. At siya ang kumilos. Again, hindi mo kaya. Makaawa ka sa Diyos na siya ang kumilos. Siya ang kumuha sa iyo. At ilapit ka niya kay Kristo upang ikaw ay maligtas. Huwag ka tumingin sa iyong sarili. Hindi mo kaya. Tumingin ka sa Panginoon. Tumawag ka sa Kanya. Sabi ng salita niyo, sino mang tatawag sa Panginoon, mananampalataya sa kay Kristo, magsisisi sa kasalanan, siya ay maliligtas at magkakaroon ng buhay. Lord willing, next week, Wednesday, ituloy po natin ang pag-aaral patungkol dito sa total depravity, and we will go on sa mga sa matindi at dakilang kaligtasan na ginawa ng Diyos para sa atin. Let's pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama, salamat po. Tunay, hindi ito sikat. Laban ito sa kayabangan ng tao. Tunay, Panginoon, napakahusay ipagtanggol ng aming mga sarili, ang aming sarili. Tunay, O Diyos, ang dyablo ay napakahusay mandaya na mangumbinsi na hindi ganun kasama ang epekto ng kasalanan. Pero Panginoon, maliwanag ang iyong salita. Walang parte, walang aspeto, walang lugar sa aming buhay at sa aming buong pagkatao na hindi apektado ng kasalanan. Panginoon, salamat po. At nawa ang katotohanan ito ay magdala sa amin ng lalo pang kamanghaan sa kaligtasan. Dahil kung saan sumagana ang kasalanan, lalong sumasagana ang biyaya. O purihin ka, O Diyos, na gumawa para sa aming kaligtasan. Purihin ka, O Panginoon, na nagpalaya sa aming mga alipin sa kasalanan. Purihin ka, O Panginoon, na naghugas sa amin, na nagpatawad sa amin, na nagbihis sa amin ng isang perpektong katwiran, na umampon sa amin sa iyong pamilya. Purihin ka, O Panginoon, nagbigay ng iyong bugtong na anak ilang pampalubag loob para sa aming mga kasalanan. Purihin ka, O Diyos, na nagbigay sa amin ng buhay, nagbukas ng aming mga puso, naglapit sa amin kay Kristo, nagbigay sa amin ng pananampalataya upang kami ay maligtas. Tunay, sa iyo lamang ang papuri, sa iyo lamang ang pasalamat, sapagkat ang lahat ng ito ay galing sa iyo, sa pamamagitan mo at para sa iyo. Sa ilang kaluwalhatian, ingatan mo kami tuloy na mamuhay sangayon sa iyong kaloob. Dalangin namin ito sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. So muli ho, paalala sa ating mga kapatira dito sa JCBC, and after 10 minutes ay bubuksan ho ang ating prayer room. God bless po. Ingat po tayong lagi.